please lang, galingan nyo dito. We've been in this business for 8 years. No, marami po tayong mga kasabayan dito and meron ding mga bago lang. Pero, mens, once you start with your day one, once na lumagpas ka na ng day one, ibig sabihin, matagal ka na. Okay? Hindi pwedeng lagi mo sasabing bago lang ako. Hindi. After your day one, matagal ka na. Ilang oras na yung gumalaw, ilang oras na yung lumagpas. Ang tagal na nun. Nung pagka-sign up po pa lang, okay. Pero after that, matagal ka na. Ibig sabihin yan, tumatakbo yung oras mo. Huwag mong sayangin. Kailangan mo agad simulan. No? Dati, when I started network marketing, I saw my mentor, sila Mentor May, sila Mentor Arian. Pag may pain sila, yung direct nila, attend agad training. Oo, tapos maya-maya yan, may invite na. Or bukas. Agad-agad meron na talagang kausap, may ipapatok na. So, ginaya ko yung ganun kasi yun yung ginagawa nila eh. Bakit ako magpapatagal pa eh? May mga kumikita tong mga to, kailangan kumita rin ako. So, ginaya ko. So, kinabukasan pagka-join ko, naghanap na ako na agad ng ito to. Hindi ako agad nagkaroon ng invite. It took me how many weeks or months bago nagka-pay-in. Pero, humataw ako agad. So, kung okay lang mga mates, can we copy that kind of action? Yung kung paano nag-start yung mga mentors na pagka-start, ah, mamaya may invite na. Mamaya may kausap na, may shinera na agad ng product or ng business. Bukas na bukas may magbabayad na. Pwede bang gano'n? Kasi hindi hindi mababalik ang time eh. Nakakapanghinayang to think kami po, okay na kami, di ba? Kumbaga, nakuha naman na yung bahay, meron naman na sasakyan, kumikita naman ng ganito, passive. Pwedeng bahala na kayo dyan. Pero sayang kasi mga mates, the purpose of network marketing, pare-pareho tayo dito na talagang mabago yung sitwasyon ng buhay. So, we just want to remind na yung time, sobrang halaga niyan. Kailangan agad-agad. Be aggressive with time kasi hindi yan nababalik. Agad-agad. So, kung hindi ka naman bago, naku, mas lalo na. 'Di ba? You already have the wisdom, you already have the skills, the knowledge. 'Di ba? Action na lang. Huwag mo patagalin kasi sayang ikaw din ang nasasayangan. Hindi kami, hindi yung ibang tao sa paligid mo, ikaw mismo. So, hatawan 2026. Kailangan this year, actually, pangalawang month na ng taon eh, hindi na nga to start ng month ng 2026, natapos na yung start ng month. So, February, meron tayong mga goals na naset, 'di ba? When the year started. Tapos meron pang travel incentive, meron pang mga kung ano-ano na pwedeng iset na goal. So, kailangan yung hataw natin this 2026 smarter. Hindi pala, smartest. Kasi kung naging smart ka last year, tapos hindi mo gusto yung naging resulta mo, then you change it this year, maging smartest ka. Una sa lahat, yung oras, nabanggit ko. Huwag mong aksayahin. Huwag mong sayangin sa bagay na hindi makadagdag ng income mo. Kailangan mong maging smartest this year. So, eto yung kailangan natin. Hataw the right way. Maraming pwedeng mag-distract sa'yo. Unang-una sa lahat, sarili mo. Tama ba? Sarili mo mismo magde-distract sa'yo. Sa dami ng naririnig mo sa paligid, sa dami na nakikita mo sa social media, sa bahay nyo mismo, 'di ba? Pwede kang ma-distract at bumagal. At tuloy ang mag-stop. Oo, 'di ba? So, kailangan natin, mga meds, makita yung negosyo na to na long term. And yes, proven na long term siya. Marami po dito naka-experience ng attrition, pero yung uni level mo ba nag-zero? Hindi naman, di ba? Lumiit. Pero saan ka nakakita ng negosyo na binibigyan ka ng 15 pesos every month? May ganun ba? Pwede ka naman bumili ng barley ibang brand sa Shopee. Pero bibigyan ka ba ni Shopee ng sukling 15 pesos? Hindi.
right? I am worldwide lang. Saan ka nakakita ng ganyan? To think, hindi ka pa nga halos gumagalaw dyan. 'Di ba? Chill na chill ka dyan. Tapos may 15 pesos ka. Eh, paano na lang kung hinataw mo ang business? Paano na lang kung tiningnan mong long term yung negosyo na as early as now, simulan mong humataw. Mens, ano ba yung hataw na yan? Masakit yan. Okay. This is the term na matagal na po sa network marketing. Ginagamit na 'to ng mga kultuhan. Oo, hataw. Kasi 'pag sabi mo nga hataw, puwedeng yung sayaw ni Gary V o kaya yung hinampas ka, hinataw ka ng nanay mo nung pasaway ka, 'di ba? Dito po sa I Am Worldwide, gano'n yung impact ng hataw. Kung gaano kagigil yung nanay mo dahil sobrang pasaway ka at hinataw ka ng pamalo ng sinturon ng dos por dos, ako po yun. Dinos por dos ako ng nanay ko. 'Di ba? Kung gaano kasakit, kung gaano katindi yung paghataw sa'yo. Gano'n dapat yung hataw sa business na 'to, mga ments. Oo. Kung gaano kagaling hahataw ni Gary V sa sayaw, sa dance floor, sa stage, gano'n din yung hataw mo sa network marketing dito sa I Am Worldwide. Oo, kailangan walang pipigil sa'yo 'pag humataw ka para ka talagang baliw na alam mo yun, puwede bang makita yung mga itsura niyo na gigil ka? Puwede bang hatawin mo yung 'wag na baka masira yung table mo, eh, 'pag oo. Kung gaano kalaki yung binabayaran mong bills at utang, gano'n din dapat yung hataw mo, okey, mga miss? Hataw. This is very important in the business. Kung naiintindihan mo at nakikita mong long term yung I Am Worldwide at negosyo mo na siya long term at gusto mong mag-succeed itong negosyo mo, hataw the right way. Kasi puwede naman humataw ka diyan, kung ano-anong paggagawin mo diyan, kikita ka, 'di ba, magkakaresulta ka. Pero mag-succeed ka ba, 'di ba? Long term ba? Baka hindi. Baka saglit lang, 'di ba, ta's biglang nahirapan ka na sa middle, oo, ta's ma-feel mo, parang walang nangyari, mga ganyan. Mets, paano 'yan, humataw naman ako the right way, pero ba't gano'n yung na-experience ko ngayon? Okey mga mets, hindi ibig sabihin na naka-experience ka ng attrition, bumaba income mo or nalugi yung negosyo mo, eh, hindi ka na humataw ng right way. Baka kulang lang, okey? Hindi laging ibe-blame natin na, mali naman kasi yung hinahataw ko, mali naman kasi baka kasi mali ako, baka it's me, oo. Sinisi mo na sarili mo na na-demotivate ka na, nag-quit ka na. Hindi, okey? Baka may kulang lang o kaya naman kailangan mo talaga siyang ma-experience. Kasi hindi ito ano, eh, hindi ito man-made, eh, yung nangyayari sa'tin. Ano siya, eh, with influence siya ng Diyos. 'Di ba? May kanya-kanya tayong faith, iba-ibang religion, pero isa lang 'yan, yung Diyos natin ipapa-experience talaga sa'tin yung mga gano'ng situation. Why? Tine-test ang faith mo, 'di ba? Tine-test ang faith mo. Enough ba na pera-pera lang, na negosyo lang? Hindi, eh, kailangan yung spiritual mo din tapangan mo. Kasi paano nga naman kung ibagsak yung negosyo mo, ano mangyari sa'yo? Wala na, hindi. 'Pag matapang, sorry, 'pag, matatag ang spiritual mo, ang faith mo sobrang laki, sobrang taas at lalo mo pa siyang nilalakihan, mas natutuwa si Lord. Kasi dun niya nakikita na nung tinest ka niya, andiyan ka pa din, lumalaban ka pa rin. And you know what? After that situation, 'pag nakita talaga ng Diyos na deserve mo. Kasi nilalaban mo pa din. Kahit ang hirap-hirap na, alam mo, wait lang, may hinahanda ako for you. Merong hintayin mo lang, pero sipagan mo. Kasi maghintay ka ang tagal, hindi ka nagsisipag. Sipagan mo kasi meron na akong prepare for you. Kaya naku mga ments, ha? O una sa lahat, hataw the right way. When you are down, ano, patingin nga ng comments, alam nito nung iba, eh. When you are down, ano answer? Okay, ang daming nagsagot ng
Okay. Hindi ko nakikita yung tamang sagot. Mentor Sai, ikaw nakakaalam nito. When you are down, inaantay ko yung comment. Ayan, o, pakibasa na lang yung comment ni Mentor Sai. Yung mga sagot nyo, Ments, I agree. Tama yan. Okay, tama yan. We need that. Kumapit ka sa upline, magtanong ka, mag-ask ka wisdom, go up, mag-pray ka. Pero after that, alam niyo mangyayari? Madadown ka pa din. Do you agree? Do you agree? Pare-pareho tayo dito. Pare-pareho tayo nag-iimo din, di ba? Go up, you pray, at the end of the day, ano nangyayari? Nadadown ka pa rin. Naapektuhan ka pa rin. So magpe-pray ka na naman, paulit-ulit. Ay, may kulang. Ha, tao. Mga mets, pwede bang i-comment mo this time? When you are down, hataw. I'm not saying wag kang mag-go up, wag kang mag-pray, tuloy mo yan. Pero after mo mag-pray, after mo magkuha ng mag-consult, mag-ask ng advice, hindi ka mag-stop, hindi ka walang gawin. Hataw ka. Kasi naandun ang sagot. Okay? Naandun ang sagot. Naandun ang sagot sa ba't ka nagda-down dyan. You may hear a lot of wisdom and inspiration and motivation and accept mo yun. Pero hindi yun ang magbibigay ng income mo. Hindi magpapasok ng 100,000 yan sa e-wallet. Okay, kaya anong mangyayari? Madadown ka pa din. So, wag mo sayangin yung wisdom na nakuha mo nung nag-pray ka, nung nag-ask ka sa upline. Ang gawin mo, hataw, i-apply mo siya. Kasi yun ang magiging solusyon. When you are down, hataw. Okay? Hindi natin dinidisregard and invalidate ang mga emotions, given yan. Pero, you have to take action. Kasi hindi yan kusang masasagot. Hindi yan kusang masosolve. Kailangan mong mag-action. Hataw. So, pag ikaw ay humataw, sabi ko nga, kung paano ka hinataw ng nanay, tatay mo. Ganon katindi dapat ang hataw mo sa IAM, ha, sa negosyo. Kasi ganon din ang babalik sa yung income. Matindi rin. Oo. Masakit, hindi masakit. Baliktad. Kung gaano kasakit, gano'n kasaya. Kasi, wow, 'di ba? Tinodo mo hataw, edi tumodo rin yung income mo. 'Di ba? May incentive ka pa, libreng travel, no? So yan, when you are down mga mates, when we are down, hataw tayo, we focus on solution. We give time for solution. Gugulin natin yung kailangan nating ah yung word na, can you comment this? Peace. Oh, peace of mind. Oh, gusto nyo buuin. Peace. Saan ka peaceful? Pag meron kang laman e-wallet o pag wala? Oo, 'di ba? Oo, kailangan natin ng peace of mind. Ano ba ang tamang peace of mind sa buhay? 'Di ba? Pare-pareho tayo dito kaya tayo nag-IAM Worldwide. Kailangan natin ng peace of mind. Kailangan may laman yung e-wallet mo, right? So, you cannot get peace outside. You cannot get peace from changing what you are doing, looking for other options, uh, uh, ano to? Isolating yourself, lumalayo ka sa energy. Alam mo, ang peace of mind nasa solution. Please lang mga mens, doon ka sa solution lagi, doon ka sa kung saang area makakatulong sa'yo, maglaman ng e-wallet mo. Kasi your e-wallet is your peace of mind. Tama ba? Oo, literal to kasi negosyo naman pinag-usapan natin. I'm not saying na hindi si Lord, 'di ba? Syempre si Lord pa din. Pero, 'di ba? Ang sasabihin lang ni Lord sa'yo, wag nga ako ginagamit mo pa akong peace of mind mo. Oo, oo, peace of mind mo yung bayarin mo, lagi ka na lang ano sa akin, iiyak sa akin, wala ka namang ginagawa. Baka ganun pa yung sagot ni Lord, 'di ba? Papagalitan ka pa. So mga mens, let's be matured, 'di ba? Let's be a mature people. This time, ang ano natin, ang talagang tingnan mo ng peace of mind mo is meron ka talagang pambayad ng bills, meron kang nilo-look forward, provision for whatever you need in the family, yung meron ka pangarap, kailangan ng malaking amount, may mga bayarin ka and all, at gusto mo rin makatulong financially sa ibang tao, yun yung ano natin, yun yung tingnan nating side. Kasi
Wala naman eh, kahit naman wala ka sa I Am Worldwide. Gusto mo rin talaga meron kang kita, di ba? Meron kang sweldo, meron kang pera. So, ang dami po, sobrang dami ang nasisiraan ng bait dahil sa pera. Oo, pero at the end of the day, it's not the money. It's us. 'Di ba? It's us pa din. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapakain sa sitwasyon mo? Ba't ka nagaganyan, nada-down ka, di ka humataw? Okay, mga mets ha? Oh, so kailangan natin panghawakan. Our peace of mind is of course, ano yung magpapapanatag sa loob mo? Ano yung magiging okay ka? Saan side or saang area? And yes, when you are down, hataw. Okay, next when sorry, hataw. Isa pa 'to, so dagdag lang din additional do sa down na pag-usapan na kasi natin yung mga bayarin. Alam niyo naghahanap ako sa internet ng Judith. Oo, hinahanap ko yung Judith, tapos may nakita kong Jonah. Bakit Jonah? Meron ba ditong gan'to? Puwede kayo mag-chat. Ano 'yan Mess? Kung hindi mo ma-gets. Mess ang tagal ko ma-gets, yung Jonah. Ayan na ano, Mentor Dean Fools relate, okay. Same ba tayo? Hindi ko na-gets yung Jonah. Kasi ang alam ko Judith lang. Oo, tagal sabi ko parang 45 minutes ka baka ako tsaka ko na-realize, kasi Juna. Nakakainis sabi ko hindi ko talaga na-gets ang slow. May mga slow din dito kaway-kaway. Ayan, yun pala yung Jonah kaya sige na nga yung Jonah na lang. Hinahanap ko Judith walang lumalabas sa Judith. Jonah na is the new term. Oh, Bisaya daw sabi mentor saya. Okay. Pala, Judith. Oh, kasi Judith, tas Jonah. Okay. So, ayan. Isa to sa mga ano, no, sa mga trigger din ng ano mo, yung aligaga ka. Dumating na yung June, tumatawag na naman sila, nangungulit. So, eto mga mens, alam mo, meron akong sagot. Minumulto ka ng Judith, minumulto kayo nung kambal ni John at saka Judith, 'di ba? Alam mo, I suggest ikaw magmulto dito. Unahan mo. Hahataw ka naman eh, 'di ba? Humataw ka na may gigil kasi ikaw yung mangmumulto kay John at saka Judith. Unahan mo. Ba't ang tagal niyo? Yung mga gano'n. Alam mo yung uwi ka, tapos ano ng date? Dumating na ba yung Meralco? Late na naman sila. Taray. Asan na yung bill ng tubig? Bakit late? Tapos puputulan tayo eh. Nagbabayad ka ng ano, alam mo yung, di ba yung bill natin may 0.25. Ayan. Ang binabayad mo, 1. Taray. Hindi mo sinasakto yung cents. Dinadagdagan mo pa, yaman mo. Gano'n ka ano 'no, gano'n kagigil yung ano mo. Ang tagal, tatawag pa. "Hello, Meralco, ano na?" Ang taray, ikaw yung nagagalit kasi late, Mga mens, I suggest, you know what, para hindi ka ma-depress, para hindi ka alam mo kung totoong tao 'to si Jonah saka si Judith, nag-suicide na 'to, kasi sobra ng pamba natin sa kanila. Grabe 'di ba? 'Di ba uso ngayon 'yun, yung 'pag ka talagang hindi kinakaya ng ano mo. May mga gano'n kasi 'no, hindi na kinakaya ng ano nila. So, quit na lang sa life. Wala na 'to, baka dead si Jonah saka si Judith kasi grabe tayo Bakit hindi gan'to, 'di ba? I-accept natin si Jonah at si Judith kahit hindi naman talaga sila kaaya-aya. Kahit hindi talaga sila masaya ka-ano, ka-bonding. I-accept natin na si Jonah at si Judith ay nag-e-exist. Okey, nag-e-exist sila. Kailangan mong maging friend with them. Bakit ko ba sinasabi 'to? Kailangan mong maging friends with them. Oo, at maging business partner mo din sila. Kailangan mong unahan. Kailangan upline ka dito ni Jonah at Judith, nauuna ka lagi. Oo, mga miss, this is just a very ano, plain advice kasi eto isa sa nagdi-distract, eh. Okey, ito ay practice ko talaga mga mets. Alam yan dito na sa bahay ng mga kapatid ko, ng tatay ko. Talaga, "Asan yung Meralco?" Alam mo ako pa yung naiinis. "O wala pa, eh." Ano ba yan? Oo, mga mets kahit
Ano ha, before, kahit nung hindi wala pa naman tayong bahay, wala pa tayong hindi pa malaking income, gano'n ang ginagawa ko sa Pasig, sa bahay ng nanay ko. Asan na yung Meralco? Oo, 'di ba? Kasi ano, eh, kailangan mong ma-push sa payables mo, sa bayarin mo. Hindi dapat yung bayarin mo yung nag-aano sa'yo, nagdi-distract sa'yo. Ikaw dapat ang nagha-handle ng bayarin mo. Kasi ano ba namang kasalanan ng bayarin mo, eh, ikaw gumawa niyan. 'Di ba? Ikaw naman ang nag-start niyan. Oo, talaga ano kayo, mag-aaway talaga kayo ng bayarin mo. Oo, at the end of the day, ikaw ang may kasalanan, 'di ba? Jowa lang eh, no? So, kailangan mo talaga, business partner mo yung bayarin mo, yung bills mo. Mentor Kat, yung Meralco dito sa Basud, bigay ko po sa'yo. Mes, wala po ako sa bahay. Hindi na ata ako Greenwoods yung address ko, di na, Mes. Parang Greenfields na. Mas malaki tong ano ni Mentor May. Mas malaki yung Meralco. Ayun. Ha, mga mentors ha, pagdating sa bayarin, business partner mo siya, wag yan na nagdi-distract sa'yo. Dapat yan yung ano mo, isa yan sa mga goal mo na fix na yan, na kasama na yan. And ito pa, paano mes, ang laki-laki nga ng bayarin ko, tas ang liit ng income. O anong gagawin mo? Ikaw din sasagot dyan. 'Di ba? Dapat mas malaki yung income mo sa bayarin mo. O, paano yun, Mitch? Nag-attrition nga. Paano nga? Babalik ko din talaga sa iyo yung tanong. Kasi yan din sa akin eh. Yan din tinatanong ko sa sarili ko. Tapos sinasagot ko rin. Paano nga kung ang laki-laki ng bayarin mo, ang liit ng income mo? Anong gagawin natin? Di ba? Laki talaga yung hataw. Go back talaga start. O, next. What if? Di ba? What if? Ayan na. Ay, just for you, ano? Yung pang ano mo, yung pang-apat mong gold finally after 8 years. No, meron na. Just for you ka na after 8 years. Oh, may bonus ka na. Oh, ano nangyari? Okay na ako? Nabayaran ko naman na yung meral ko eh. Okay na ako kasi ano naman? O bakit yung meral ko ba titigil yan? Hindi ah. Next month meron na naman. So ganito. Pag ikaw ay naka-experience ng malaking income, ikaw ay naka-experience ng bonus, or naging okay ka, nakahit ka ng results, nakahit ka ng travel, mga incentive, at kung ano-ano pa, hataw ulit, 'di ba? Next goal ka ulit, next target ulit, anong gagawin ko next? Pagplanuhan mo na, that's the hataw the right way. Taray na, hataw the right way. O, kasi pag naging complacent, pag nagtigil, hindi na yan hataw the right way. Bakit? Negosyo to, kailangan tuloy-tuloy. Gusto mo success sa business, tas titigil ka, edi titigil din business mo. Hindi means passive naman, uy. Passive pero liliit yan, passive talaga. Given yan. Pero, magkano yung gusto mong passive? Okay ka na ba sa passive income mo ngayon? Okay ka na ba sa 15 pesos per month na Unilevel? O bakit ko nababanggit? Kasi means nag-extract ako ng income eh. Congratulations, Team Fierce ha. Kasi nakakatuwa, grabe. Kahit yung mga bago nagsisend, yung Unilevel nila, lupit eh, 300 a month. Wow. Sabi ko, astig to, oh. Hindi pa to nag-start to. Ilang months pa lang sa IAM, may 300 pesos siya a month. Wala pang ginagawa. Unilevel. 'Di ba? To think, ganun na nga ka-passive, ikaw na lang, ang tanong na lang sa'yo, magkano gusto mong income? Magkano yung gusto mong nare-receive mong passive? Yan po ay kine-create. Yan po ay hinahataw, binibuild. Oo, you build, yung gusto mong income, i-build mo ngayon pa lang. How? Build ka talaga ng grupo. So, let's talk about, sorry, meron pa pala akong siningit. Isa pa, importante rin to mga mens. Bago tayo dun sa hataw, mentors, you can hataw ah kung paano mo gusto. Manggigil ka, maging aggressive ka, go mo lang yan. Push mo lang yan, hataw ka the right way. Pero when you say right way, we have to make sure humahataw tayo ng tama. We have to make sure, kasi ang pinag-usapan natin long term eh. Pinag-usapan natin successful eh. So, kailangan tama rin yung ginagawa natin. We look at the protocol, yung mga bago dito, please check on the protocol trainings. Marami po tayong sa YouTube niyan, sa blast page meron din, and sa mga teams, 'di ba, meron din, or magpa-set ka na lang sa mentor mo sa kung busy ka masyado, yung anong oras ka available, pag-usapan yung protocol sa negosyo. Very important po 'yan. Yung mga trainings natin dito,
especially the protocol. Kailangan professional natin ginagawa yung negosyo. When I say professional, yung sistemang ginagawa mo, yung activities mo, kung paano mo tinitingnan yung sistema, yung IAM, yung business, yung product, yung income, sorry, yung tawag dito, yung price, yung SRP, ang dami po ha, pero kailangan mo yun i-check lahat kasi importante yun. And then, of course, yung sa culture ng team natin, kailangan din, nakikita mo yun and you consider that. Tapos, kung paano natin gawin yung negosyo, and paano tayo mag-influence, it's also important. Hindi pwedeng nag-influence tayo dito na para ka lang hype lang. Hindi pwedeng yung gigil mo walang after sales. Kailangan yung after niyang manggigil, ano yung next? May makukuha ba siyang maganda? May laman ba yung after, may essence ba? Also, in terms of professionalism, we don't talk about negativities here. Unprofessional na pa nag-uusapan yung kasiraan ng ibang tao or ng negosyo or ng product. Very, very super unprofessional na tao. Pag may maririnig ka naninira, please, hindi natin yun tinotolerate or maybe you don't listen to that na lang siguro. Wag mo na lang, wag mo na lang, big deal or ako kasi ganun pag may narinig ako negative, lalayo na ako. Hindi na ako makikipag-usap ulit. Ayoko kasi ng ganun kasi I don't want it to happen to me also. Ganun lang naman yun pag may naninira, 'di ba? Kung nasisira na lang iba, pwedeng ikaw din sirain kasi it's already ano yun character yun Dapat alam mo yun integrity mo yun kung tatago mo na lang sa sarili mo o chichika mo sa iba. Okay? Professional. If you want your business to be long-term and successful, you don't, you don't include negativity or mga unprofessional uh, actions. Basta ganun ha, mga miss. Okay. Wala yan kasi sa training natin ngayon. Pero siningit ko na lang kasi very important yan. So, clear your mind and protect your mind sa mga gano'n. Okay. Next, ayan, ito na. So, speaking of hataw mga mins, we don't want to be stuck on our situation. Choice 'yan. Hindi 'yan yung ay amang mag-aano sa'yo, yung mentor mo, hindi, ikaw 'yan. Choice mo 'yan. Kung gusto mong manatili diyan, mag-dwell diyan, tapos hindi ka maging okay, 'di ba? Choice yon. So, this time around, set aside mo yung past mo. Puwedeng kumita ka dati, ang laki-laki, ta's biglang bumagsak, parang hindi mo matanggap, parang, "Ba't gano'n? Ano ba 'yan? Sabi ganito, ganyan." Do'n mag-start yung inisip mo pa lang na okey ka before, ang laki ng kita mo, ta's biglang lumiit, nag-zero, do'n pa lang yung kinuwestiyon mo 'yun, sunod-sunod 'yan. Yung doubts mo, magbe-blame ka na, titingnan mo na yung mga pangit, tapos at the end of the day, sasabihin mo, "Mali talaga na nandito ako sa networking." Parang mali na nandito ako sa ayan, parang nasayang lahat ng effort, nasayang na lahat ng oras ko. Uy, mga miss, hindi nasayang. May mga tao na nagtiwala sa'yo, may mga tao na buhay pangarap sa'yo, may mga dahil sa'yo, 'di ba? Hindi yun sayang. Never ever look at your past or your decisions na sayang kasi yun yung nagpapa-grow sa'tin. But this time, para sa atin na nagtutuloy, para sa mga gusto mag-rebuild, gusto talaga mabalik yung dati or triple pa, this time, baguhin natin siya. Set aside mo yun. Yung nafi-feel mo na, yung naiisip mo na, ang laki kasi dati naman yung Unilevel, ganito, ganyan. Kasi ako naisip ko rin yun 'di ba? Pare-pareho tayo. Ang laki talaga ng Unilevel, sabi ko, "Ah, grabe, naka 1 million ako ng Unilevel, pero ba't ngayon?" 'Di ba? Pero kailangan mo siyang tanggalin na negative, kailangan mo tanggalin yun sa mo na, past yun, tapos na yun. And again, going back, hindi mo na mababalik ang time, hindi mo na mababalik yun. 'Di ba, yung time na yun, but mababalik mo yung income na yun. Yun yung maganda. So, set aside mo siya, yung feeling or emotion na yun.
Your current situation is different. Okay? Yung ngayon to, pinag-usapan natin, o ngayon, baka may due date ka ngayon, baka may bills ka ngayon, may babayaran ka ngayon, may credit card ka ngayon, Monday ngayon, cut off ngayon, o bukas payout na naman, ano na naman e-wallet, laman ng e-wallet mo, ano na naman, magkano na naman yung i-withdraw mo, may i-withdraw ka ba? Di ba? So that's your current situation, but you have to set aside kasi the more mo siya na ine-entertain, the more ka na distract, the more ka na babawasan ng faith, ng confidence, the more ka na babawasan ng energy. Ako talaga, alam niyo yung habit ko, hindi ko natitingnan yung weekly sales. Kasi, ano yun eh, yun yung, hindi ko sinabing gawin nyo ha, habit ko lang siya kasi it's me, tara. Yung weekly sales, para sa akin, yan ay produce ng grupo. Yan ay produce ng business na sinimulan ko, na ni-rebuild ko. So, pag nakaka-feel ako na nada-down or parang, alam mo yun, hindi ko tinitingnan yung weekly sales. Okay? Ang tinitingnan ko, yung e-wallet. Magkano ilalaman nito? O magkano yung gusto kong laman? Okay. Now, kailan ko tinitingnan yung weekly sales? Tinitingnan ko siya weekly, may time na weekly, tinitingnan ko siya because I want to see kung bumababa or umaangat. Pero hindi ko tinitingnan yung weekly sales para ang liit naman, para ma-down ka, hindi. At tingin ko sa kanya, ito yung basis kung umuoko yung negosyo or bumabagsak. So, ngayon, pag nakita kong bumabagsak siya, obviously, since last year, di ba, hindi ko na talaga, naging habit ko, hindi muna tingnan. Ang titingnan ko, e-wallet. Magkano dapat ang laman ni e-wallet? So, doon ako magbe-base and then, reset. Yun ang tinatawag kong reset. Yun ang ibig sabihin sa reset. Reset ka, magkano yung dapat laman ng e-wallet mo. You don't rely on the weekly sales kasi hindi mo control. 'Di ba? Yung magpapasok na PN and all, depende yan sa leaders depende yan sa production ng team. So, ikaw ngayon ang control mo, yung hataw mo. O, kailangan ko ng 40,000 pesos or 50,000 pesos sa e-wallet. Kailangan ko ngayon, naka-jade naman ako O, di maximize ko yung gold. 'Di ba? Kung kahit sa gold, kung kailangan ko ng 50K, kailangan ko ng apat na taong mag-gold. Yun ang gagawin ko, reset ako. O start small, set goals, 'di ba? Tingnan mo yung mga maliliitang goals na kailangan mo unahin. Start small, ano yung mga kailangan mong gawin? Pwede ka magbenta ng product, 'di ba? Pwede ka tawag dito, mag-promote, excuse me, social media, TikTok, page. Kung di mo pa na tayo mag-ads, mag-ads ka para ma-experience mo. 'Di ba? Kung umukay sa'yo. Kasi iba na yung ano ngayon, yung algorithm ng Facebook paiba-iba gulo So, merong mga okay mag-ads, merong hindi. Pero at least try mo rin, 'di ba? Groups. Daw, careful ka lang kasi nabablock. Pero meron pa din diyan, 'di ba? Mga groups, ang dami, sobrang daming pwedeng simulan na actions for you to go back to that hataw yung sa goal mo nga. Tapos yung action mo big, ibig sabihin nito, medyo magtitiis ka muna na hindi nanood ng Netflix, medyo magbabawas ka muna ng mga bagay na hindi productive, hindi ka maging productive. Magfo-focus ka muna sa hataw, magsisipag ka muna, medyo mag-target ka muna ng ano. Ito pa sa act big, ah, set aside emotions muna. Means naman, grabe ka naman sa mga emotional dito. I understand and I respect, no, normal yun, mafe-feel natin. Pero you have to practice. Skill kasi yun, mga mates. Skill. Practice mo i-switch. 'Di ba? Parang ilaw lang, switch on off. Pag ang laki ng bayarin mo, mag-switch off ka muna ng emotions, mga mates. Yun yung tamang gawin. Oo, alisin mo muna si emotions kasi hindi yan makakabayad ng bayarin. Oo, alisin mo na si emotion, saglit, hataw ka muna, focus ka muna. O, pag meron ka ng laman yung e-wallet, nabayaran mo na yung utang mo, di balik mo siya, umiyak ka ulit. Diba? Yes, nakabayad na ako, thank you. Ganon. Oo, kasi you can choose naman anong emotions ang gusto mong i-ano mag-dwell, di ba?
So, siyempre, doon ka na sa emotions na iiyak ka rin naman, pero at least, nabayaran na yung utang mo. Di at least isang effort na lang. 'Di ba? Isang sakit ulo, masakit kasi sa ulo umiyak, 'di ba? Alam niyo 'yan. Lalo na yung 'pag may sipon-sipon pa, Diyos ko. Oo, eh, 'di ba mahirap din, nakaka-drain din. So, umiyak ka na lang 'pag bayad na yung utang mo, 'di ba? Mas okay, 'di ba? Kaysa yung iiyak ka ta's gano'n pa din, hindi pa rin nabayaran yung utang. Yung mga bayarin and all. Okay, tapos fast. Mga mess, bilisan natin. Kasi hindi tayo forever buhay, hindi tayo forever healthy. Eto na nga 'di ba, yung age natin, 'pag nating pag-usapan kung ilang taon na tayo, pero tumatanda tayo, eh, 'di ba? Bilisan natin. So, I am 5 sa mga bago po, please attend this training or, watch the trainings na meron tayo sa company, sa Team Blast and sa mga teams. I am 5. Ang papakita ko lang yung dalawa. Mga miss, this is for new, members and matagal na. We have to always go back to this. This is the blood of our business. Tarin, 'di ba? Pag walang blood, hindi mabubuhay yung katawan mo. So this is the blood of our business. Yung dugo na nananalay tayo sa negosyo. Yung negosyo mo magtutuloy-tuloy yan kung normal na may IAM5. Parang ano lang yan eh. Living, hindi, living blocks of life. Tari cells sa katawan para mabuo yung katawan mo. Dito para mabuo rin yung negosyo mo, maka-start ka maka-build, kailangan may IM5. Hindi dito nawawala. So doon muna tayo sa prospecting. Mentors, eto dapat ang ginagawa natin lagi. Eh, bago ka man or hindi, you have to build your prospects. Um, Hindi tayo makaka-build ng grupo ng wala kang pool of prospects in any kind of business. Even traditional corporate companies, prospecting sila. Sino yung mga client natin? Sino yung mga target market natin? Anong mga edad? May ganun yan sila. May profiling yan. Oo, alam natin yan galing tayo sa call center. Nandun tayo sa level na, ito pala ang target ni Telus. Ito palang mga taong ganito. Ito pala sa lugar na to. Ito pala yung mga gantong areas. Ito pala ang need ng mga tao na to. May ganun talaga. Sa kahit ano negosyo, in our business, very simple. Hanapin mo lang lahat ng mga nag-aagaw buhay. Hindi, joke lang po. Hanapin mo lang lahat ng my health. Good health or bad health, target market mo yan. O baka ang hanapin mo lang may mga sakit eh. Well, need nila talaga, kaso lang, di ba, pag late na, ayun. Anyway, lahat ng tao may health, di ba? Prospect natin yan lahat. Okay? So, nakalagay dito lahat yung list ng mga pwedeng gawin natin sa pag-prospect. Yung network mo, palakihin mo. Lalo na kung wala kang network. Baka pareho tayo. Ilan lang ang friends ko sa Facebook nung mga panahon na yun. Tapos hindi ko pa kinakausap. Yung na-add lang kasi for the purpose na i-add ko na nga lang siya. Alam mo yun, hindi ko naman talaga siya friend. Pero hindi, sa negosyo natin lahat dapat friends mo. Oo, lahat dapat friend mo sa Facebook, sa social media. Also, in person, di ba? Connect. Nasa labas ka, kausapin mo yung tao, get the contact details. Di ba? Mag-connect ka, maging maayos kang tao, makisama ka. You have to build a big network. Kasi yan yung magiging prospects mo. Mahihain po ako eh. Oo, mens, marami pong mahihain dito na malaki ang network. Hindi lang talaga sila nagsasalita, pero ang laki ng network nila. You have to think positively. Gamitin mo yung pagiging mahiyain mo, na strength. Alam nyo why? Ask me why. Tingnan ko yung comments. Yeah, ask me why. Andiyan pa ba kayo? Oo. Why yung mga mahihiya, sorry. Why yung mga mahiyain, malaki ang network? Ayan, dami na nag-why. Kasi hindi magsasalita, makikinig lang. Ang mga tao, lalo na yung mga madadaldal, yung mga ano, gusto niyan salita ng salita ng salita at may makikinig sa kanila. So,
friends niya lahat. Friend ko yan, di lang sasalita. Oh. Oo, 'di ba? Hindi mo kailangang maging ahente dito na ano, na mukhang makaawa ka. Just be a good person. Just be a better one and someone na lalapitan ng tao. Maging okay ka lang, maging maayos ka lang, 'di ba? Tapos siyempre, hindi yan puwedeng kusa sila lalapit sa'yo. Ikaw talaga mangangamusta ka, 'di ba? Ko-connect ka. 'Di ba? O kung sa social media magla-like ka, magko-comment ka, kahit heart-heart lang, eh, mahiyain ka, eh, o di heart-heart na lang. O kaya smiley na lang, wala talagang words, okey lang, sige, basta mag-engage ka. 'Yun, ha, kailangan napapansin ka. Huwag kang magsalita, mahiyain ka, eh, pero magpapansin ka, baka kaya na 'yun, 'di ba? May tinatawag kami diyan dati, eh, pam-pam approach, 'yan, oo. 'Yun ang pinakamadaling gawin, huwag ka na magsalita 'no? Papampam ka na lang. So, palakihin mo yung network mo, huwag kang mamili, 'di ba? Hindi mo kilala, pero profile mo mahirap na ngayon 'no? Dami ng ano ngayon, eh, 'wag basta prospect kasi iba naman yun 'pag hindi prospect minessage mo lang tapos scammer pala, mga gano'n. Oo, prospects. Meron tayong, warm, cold, natural market. Warm, hot, ito yung mga kilala mo na. Cold, hindi mo kilala or acquaintance. Natural market, nasaan ka? Nagwo-work ka ba? Ano, sa work mo may employees diyan, may managers diyan, lahat 'yan prospect mo. Sa labas ng opisina mo may construction site, may mga construction worker diyan, network mo 'yan, market mo 'yan, andiyan ka, eh. 'Di ba? Alangan namang ibang galing pa sa Mindanao yung mag-network dun sa kapitbahay mong construction, 'di ba? Ikaw na, andiyan ka na, eh, 'di ba? Tingin mo ba nakakapag-Facebook pa yung mga construction worker? Actually, oo. Oo, dun lang nung IBP lang ng Blast ganyan yung kwento ng mga mentors na namusakal. Busy daw, eh, oo, niyayaya dun sa Burger King yung mga construction worker kakasuweldo lang, babalik daw sa barracks. Ano, libre na nga yung pagkain ta's opportunity na nga yun, gano'n. Eh, mukhang magfe-Facebook, magne-Netflix ang mga ano, mga kuya mo. O yun. Yeah, so lahat yun kausapin mo, kunin mo Facebook, kunin mo yung contact, natural market, lahat ng nasa paligid mo, okey? Tapos kung ano yung ano mo, ano yung ano 'to, yung kunyari ako call center o sa call center ako, 'di mga call center agents din ang ano ko, natural market ko, mga nasa BPO, natural market ko 'yan. So, 'wag mo yung kakalimutan. Teacher ka, o 'di lahat ng teacher sa buong Pilipinas, sa buong mundo, market mo 'yan kasi relate, eh, 'di ba? Relate, teacher ako, teacher ka, let's do this. Oh, teacher ako, dean ka, oh, teacher ako, nasa school ka, nasa education field ka. Connect, 'di ba, connect pa din. Okey, prospects lista mo, i-notes mo, malalaman mo naman 'yan, eh, 'di ba, kung anong kailangan, may sakit ba, healthy naman pero walang pera or maraming utang, o single mom 'to, siyempre siya lang mag-isa. Ayan, ang dami nating mga prospects na pasok, not just sa produkto natin but also sa negosyo, pasok 'yan. You have to practice mga mens, kumausap. Oo, you have to practice kumausap, bigyan mo oras. Kasi yung skill ng communication pagdating sa pag-identify ng need, kailangan hindi tayo mukhang ano, eh, hindi mukhang yung magbenta-benta talaga, hard sell. Kailangan kumakausap ka na human ka. Tapos mahirap explain basta you have to practice, ikaw ang makakaalam, eh, kung paano mo siya gagawin, depende pa sa kausap mo. Unlimited ng prospects natin kaya mag-numbers game tayo mga meds. Kailangan may tayo na 'di ba may yung training ni Press or yung advice ni Press, i-post din niya, talk to 2 people a day. O minimum lang yun para yun sa mga busy talaga. Pero minimum 2 lang yan, puwede ka namang kumausap ng marami. Pero siyempre, sino kakausapin mo kung wala ka prospects? So you have to set a number of prospects a day. Ilan ang poprospectin mo a day? So, ano ibig sabihin nun? Ililista mo pa lang naman,
hindi mo pa kakausapin. Ito yung nakausap ko sa gas station. O, siya, one. Ito naman, ito yung sales lady sa mall nung nag-shopping ka. Ito naman, ito yung nakausap ko sa ano, sa Grab. Ito yung naglalamove. O, lista mo yan a day. So, meron ka ngayong list ng names at contact details na kakausapin mo pa lang to a day. Okay? Ganun siya. Mahirap kasi mag-talk to a day. Sino kaya? No, pili ka na lang random. Tapos hindi mo nililista. Sino nga yung nakausap ko nung nakaraan? Hindi mo tuloy makukumpleto yung I am 5. Hindi mo ma-follow up. Bakit? Di nakalista eh. Kaya kailangan naka-prospect list. So, numbers game, mag-prospect list ka, maglista ka. Kasi ako dami ko niyan sa notes ko. Tsaka yung notebook ko na, ano na, sobrang luma na. Ngayon, pag may incentive, babalikan ko lahat. Ito, hindi pa pala. To sinin lang ako nito. Hi sis, kamusta ka na? O di meron akong talk to a day. Kasi yung prospect ko, ano yung dami. O, na-experience ko din to. Wala na ako ma-talk to a day. Kasi naubos na lahat ng hindi na ako nakapagpo-prospect. O, kaya importante mga mens, lagi kang may prospect list. Alright? Nakalagay dito, talk to minimum 10 people daily. Yan kasi, for me, nung nagwo-work pa ako, yan yung effective. Hindi ko alam kung maging effective sa'yo. Pero yung 2 a day, X, bagsak, zero. Hindi ako nakakapag 2 a day kasi manya na habit. Dalawa lang naman eh, mamaya na, madali lang yan. 'Di ba? Sa umaga o sa tanghali, lunchtime, kakain muna ako, unahin ko muna yung health ko. Oo, kasi mag-a-acid ako eh, mamaya na ako mag-invite, dalawa lang naman. O mamaya, o hapon na, okay lang yan, tapusin ko muna yung work ko. Ah, mahaba pa naman yung oras. O, dalawa lang naman. O nung gabi na, 'di ba, gabi na, 'di ba, nagmadali ka pa mag-dinner, hindi naghahanap ka ng dalawa, tulog na sila. Wala ka nang na-talk. Ha, manyana habit, kaya hindi effective sa akin yung 2 a day. Oh, so ginawa ko, 10 na lang. Ano ba 'yan? Ang dali-dali na lang, di mo pa nagawa. Okay? So 10, ang hirap ng 10 ha. Akala mo madali lang 'yan. Sisin ka pa nung iba ngayon. Oh, so 10, kailangan maka-10 ako talaga ma-schedule ko ng IBB bukas. So, hanap ako ngayon, isa, o nag-agree na to, o dalawa. Minsan, sobrahan mo pa kasi baka hindi naman sumipot yung iba. Hindi mo na-reach yung number. So, ganun siya mga mens. You have to really pressure yourself pagdating sa goal. Kasi hindi mo siya may hit eh. Pagka, ano ka lang, yung plateau lang, yung parang safe, ganun. Kailangan mo siyang i-pressure. Kailangan may pressure din nakasama. No, no emotion sa pagpo-prospect. Oo ha, naku mga miss, ang dami kong ganito, inaaway ko talaga sila. Pag hindi nagsisin, pag alam mo yun, no, umuo, tas hindi naman pala tutuloy, yung parang pinangakuan ka ng habang buhay, tapos hindi pala nag-pay, na mga miss, no emotions. Pag may prospect ka na, alam mo yun, ang ganda-ganda na nga ng pagkasabi ko, ng offer ko, kailangan na nga niya to, ayaw pa niya, namahalan pa, wag mo awayin. Oo, hayaan mo lang na mag-ano ba yan, mag-internalize pa yan siya. O ha, hindi natin inaaway yun. No emotions pagdating dito. We are just sharing. Tatandaan mo yan. Sharing lang. Okay? Sharing lang, prospecting ka pa lang, wala pa nga nangyari. So, huwag mong haluan ng emotion. Okay lang yan. Oo. Dami ko kasing ganyan sa online eh. Na ako mismo, emotional, na naiinis ako, binablock ko. O, wag niyong gayahin. Attraction marketing, be creative sa pagpo-post. Marami naman tayong pwedeng gayahin. Huwag niyo kalimutan yung copy-paste ha. Huwag ka masyadong, huwag masyadong mag-analyze, complicate. Ang daming pwedeng i-copy-paste na mga mentors na kung paano nila ginagawa yung sa social media, yung attraction marketing. So, maraming ideas na pwedeng gawin. Tapos, ito, yung clam, yan yung sinasabi ko kanina na engagement na kailangan at least, 'di ba, sa social media, kung nasa online yung prospects mo, comment, like, share, message. Kailangan yan lahat kasi ganun na po yung engagement sa social media para magko-connect siya sa'yo, magko-connect ka sa kanya, magko-connect din sa'yo sa social media mo. Siyempre, dapat sa pagpo-prospect, ready yung page mo, ready yung account mo, papalike ka ng page, walang laman, or hindi naman active yung Facebook mo, dapat nakikita lagi kang merong may ganap ka.
about your business. Sa inviting naman, magkasunod 'to mga mesa, hindi puwedeng prospecting lang ta's wala, hindi mo na i-invite. "Okey na miss, naka-build na ako prospects." O ano na next? O ang dami mo friends pero walang nagpe-pay in sa'yo, walang nagjo-join sa'yo. So, hindi lahat ng prospect mo magpe-pay in sa'yo ha, pero possible yung friends nila. Alright, possible yung friends nila sa Facebook, yung connections nila ire-refer sa'yo, dami kong ganyan nire-refer sa'kin, sila hindi nagpe-pay in, okey lang, 'di ba? Ako na lang magto-talk, ako na lang assist tapos direct ko na, kasi hindi naman siya nagbayad. Pero sinasabihan ko rin, mag-account ka na para sa'yo, 'di ba? Kasi sayang din naman, may discount na sa product tapos meron ka pang additional. Lahat kasi ng benta niya, 'di ba, rebates mo, may mga gano'n. Kailangan aware tayo do'n ha. Inviting, kasunod 'to agad mga mens. After mo mag-prospect, hindi 'yan listahan lang. Kailangan kausapin mo talaga isa-isa. That's the purpose of the talk to a day or 10 a day minimum. Kailangan mo schedule. When you say inviting, it's very simple, wag mo siyang i-complicate. It's like inviting, 'di ba, sa paulit-ulit sinasabi, inviting sa birthday, inviting sa inuman, inviting sa mga kung anik-anik, 'di ba? "Uy, sama ka naman." Mga gano'n. Make it natural. May presentation kami about barley, health, baka lang gusto mo malaman, tingnan mo. Yung mga gano'n. So, it depends on your personality and paano ka kumausap lalo na kung warm market mo na. Pero at the end of the day, no hard sell. Meron din namang inviting na nakikiusap. 'Di ba, puwede rin 'yun, lalo na kung yung ini-invite mo hindi na nila kailangan o gusto mo siya kasi maging network, 'di ba? Hindi niya naman na kailangan yung mga income kasi yaman-yaman na niya. About other people na lang. "Sir, ma'am, or tita, kasi po meron kaming presentation baka po gusto mo lang makita para sa mga employees mo." O mga gano'n o para sa mga friends mo na baka naghahanap. Or sama po kayo sa Zoom or kung available sila, sama na sila. Kasi by that time na marinig niya yun, 'di ba, ma-realize niya, "Oo nga 'no, maganda nga 'to 'no, bagay nga sa mga empleyado." O kaya sasabihin niya, busy siya, "O sige pa-attendin ko na lang yung staff ko." O 'di mga gano'n. So, ang inviting mga mens is also a skill, pero hindi kailangan super galing mo. You just have to be natural 'pag nag-i-invite ka. Inviting ka dapat. As in inviting yung attitude mo, yung tone mo, yung delivery mo, yung words mo, lahat inviting. So, ito yung mga kailangan mong i-consider 'pag nag-i-invite ka. Kasi ito naman yung titingnan nila, "Ba't ako attend diyan? Ba't ako sa'yo, magtitiwala sa'yo, ba't ako magbibigay ng time sa'yo?" So, may form tayong tinatawag wherein dito tayo nagbi-build ng relationship. Sa umpisa pa lang. You're building connection, relationship, 'di ba, na makakakuha ka ng trust sa kanila for them to give time. Dun pa lang sa start pa lang, eh. At least 'di ba, may idea ka sa family niya, panganay ba siya, tatay ba siya, nanay ba siya, single mom, single dad, et cetera. Anong pinagkakaabalahan niya, occupation, nagnenegosyo ba siya, or housewife or what, student ba yan? Recreation message, this is more on the conversation. Kung ano yung mapag-uusapan niyo, ano yung details na magbibigay mo for them to say yes sa pag-invite mo. Para makipagkita sa'yo, para ma-discuss mo yung business, et cetera. Tapos yung Facebook mo, sabi mo nga kanina, kailangan maayos. So, sa mga bago, please check on the training ng Facebook Lift. Meron tayong training diyan. This is from BPI ka mismo, but we also have different trainings na ng Facebook Live from other mentors. So balikan mo lang 'yan, makikita mo 'yan sa blast page, sa YouTube ni I am, et cetera. What you say, they hear. What you offer, they accept. Kung ano lang sabihin mo, hindi naman 'yan nila alam, eh. Kaya kailangan mga mens, careful tayo sa sinasabi natin. Kung gusto mo siya at maging network mo, and sayang kasi network niya, marami siyang network. Gusto mo siyang ma-build or yung network niya, 'di ba, ma-build mo 'yan sa IAM. Then you have to be very straightforward sa sinasabi mo. Kasi 'pag sinabi mo lang nahihiya ka pa, sinabi mo lang product discount, bibili lang 'yan. Pero kung sinasabi mo na, "I'm also building community here, nag
nagpe-training ako ng mga tao na gusto ko maka-build din ng communities nila. This is networking. O familiar ka naman sa networking, but not the networking na iba ha. Hindi yung kagaya ng hard sell or yung mga before. This is different. We focus on health, we focus on business, big business, 'di ba? And helping people talaga. Totoo naman eh, right? So, just be straightforward to the person, lalo na kung alam mo may network siya. Kasi ganun eh, pag yung mga high-end na tao, hindi na yung magpaligoy-ligoy. Alam nila yan eh, kung, ay magbebenta to, bebentahan ako nito, ay ire-recruit ako nito. O di, wag mo siyang recruit, sabihin mo lang, ito yung ginagawa ko. Eh, baka meron kang mga ma-refer. Ganun lang, di ba? Refer. O mag-ano, baka meron ka ma-recommend. Ayaw mo ng refer, ayaw niya ng refer, iniiwasan mo yung mga refer, invite, networking. Baka may ma-recommend ka. Baka may ma-suggest ka. Someone, Englishin mo ba? Para di ba medyo level. So ano yung sinasabi mo, yun ang ibabalik niya sa'yo. Kung in-offer mo lang ang barley, barley lang yan. Wala yan time, busy yan eh. Oo. Kung in-offer mo lang i-package, discount, bibili lang yung magre-reorder lang yan. Baka nga hindi pa consistent. Pero pag sinabi mo na, I'm building network here, I'm building a community and a team, looking forward for this year na makabuild ako dyan sa area na yan, na at least mga 100 people na matulungan. O, di at least may idea siya na, okay, nagbibuild siya. O sige, pag may kilala ko, baka hindi pa yun mag-oo sa'yo. Ano yun expect mo yun pero sasabihin niya, sige, pag may kilala ko, o i-refer ko sa'yo. Ba't ko sinasabi siya? I've been there, ganun na yung mga sagutan. Ako din ganun, pag ini-invite ako. Pag ini-invite ako sa mga insurance, sa mga, sige, pag may kilala ako, refer ko sa'yo. Pag may binagbebenta sa akin naman kung ano-ano. Sige, pag may kailangan sa team ko, sabihan kita. Ganun. 'Di ba? At least inform mo. Okay. Learn to communicate in clear details but not too much. So yun nga yung ibig ko sabihin, straightforward ka, communicate properly. Practice mo. Maggawa ka ng ano, ako kasi ganun, na notes ko muna yung sasabihin ko or yung ipinopost kong caption, tapos aayusin ko yan. Maayos nga ba? Parang daming fillers, parang ano, hindi magets. So ayusin mo siya. Ganun din, lagay mo yan, ilista mo yung sasabihin mo, practice mo siya. Practice pa siya sabihin. Pwede kang mag-practice doon sa, ano mo na, downline mo, o kaya sa family member mo. Tingnan mo nga kung okay. Di ba? Pwede naman. Okay, so simple, not complicated. And then, scheduling, mga mets. When we invite, we need to schedule them. Okay? Hindi pwedeng invite mo lang. Hindi kasi ako pwede. Okay, sige, thank you. Tinigil mo na agad. Sumuko ka na agad sa laban. Hindi. Sige, okay lang ka available. Pero hindi enough din yung tanong na yun. Kailangan ka available. Sundan mo. Pwede ka ba ng gantong time or day? Kasi hanggang ngayon, ganun ako kahit yung sa invite ko. Kailan po siya available, miss? Tanong mo. Tanong mo, Saturday. Yung ikaw, kung kailan ka available, meet halfway. Pwede mo sabihin sa kanya, bigay mo yung option, bigay mo yung idea. Saturday ng 5 p.m., free ako neto. Okay ka ba? Pwede ka ba? Kita tayo dito. Malapit lang naman siya sa coffee shop, sa office niya. Sige, pag out mo, pwede ka. Gantong time. Kasi nandyan ako sa area kahit wala. Diyan naman ako sa area ng ganyan time. Meron akong pupuntahan dyan. Kailangan busy ka din. Okay, hindi puwedeng mukhang siya lang yung client mo kahit siya lang naman talaga. Kailangan busy ka din. Sakto kasi dadaan ako sa office, malapit na sa Green Hills, malapit sa area mo, kahit hindi. Oo, so along the way naman gusto mo kita tayo ng gantong time, available ka ng gantong time. May coffee shop diyan ata 'no? Research mo na, 'no? Kahit di mo alam yung lugar. May Starbucks pala diyan sa baba niyo, puwede tayo diyan. Kung malayo naman siya, probinsya or OFW, sige gan'tong time, meet tayo na sa Zoom ng, 2 AM sa'kin, sa'yo ano 3 PM ng hapon, puwede ka na niyan, break time, yung mga gano'n. So kailangan mong aralin 'yan, yung scheduling, kailangan nagse-schedule ka. Mens. Tapos i-calendar mo, meron kang notes, meron kang notebook, sulat mo siya, nakalista yan. The more schedules, the more
invite sa schedules mo, the better. Kasi marami pong Indian kahit Pinoy, ha? Oo. Indian ang totoong lahi talaga. Kaya damihan mo para hindi masasayang yung time mo. Imagine mo, nag-prepare ka na, excited ka na, talagang naayos mo pa yung PowerPoint mo, nag-makeup ka pa, tapos sudden change of schedule. Ano yun, yung term, something happen, mga ganun. Basta yun, sasabihin nila na hindi ako pwede. O kaya naman, hindi talaga nagparamdam. Alam mo yun, wala talaga scene, tinatawagan mo, dead ma, yun. O, wag mong awayin kasi baka naman may emergency nga naman, 'di ba? Baka naman nga talaga hindi talaga kaya ng time. So pag ganun, dapat may pakapalit ka kasi nakaka-stress. Ano ba yan? I prepared so much just for one talk. O, wag mong i-tolerate ang sarili mo na isa lang ang nasa schedule mo. More schedules. Tapos follow up. Okay, ang follow up. Ano siya ha? O sabihin na nalang makulit ka pero mas maganda na 'yon. Dahil ang oras ay sayang talaga. Kung matagal-tagal yung date, example, 1 week, engage ka sa Facebook niyan. Comment-comment ka sa My Day niya para nag-engage ka sa Messenger. Kasi 'di ba, makikita niya, maaalala niya. Kasi hirap naman i-messenger, "Sis, remind kita ha." O bukas ulit, "Sis, sa ano, Saturday ha." Ang pangit naman kasi na gano'n 'no. So, My Day mo na lang, sa My Day niya. Oo, papasok yun sa Messenger eh. "Oh, ang cute." Gano'n, gano'n. Nare-remind siya na, "Uy, may usapan pala kami nito, nakita ko yung Messenger." O gano'n. Tapos, a day before, kakamustahin mo na, "Sis, remind pala kita ha, bukas." Oh. Tsaka baka meron ka ng ano, meron ka ding maisabay, ganyan. O kaya naman, "Sis, kung warm market, sis, naalala mo ba yung ano, yung office mate natin na sa ganito? Ayan, ano yan eh, gusto ko rin yan offeran ng barley kasi may sakit. O if ever, magkaka-team kayo." Ganyan. O mga ganun na ek-ek. Tapos, a day before. Tapos, mga half day, mga 5 hours, 4 hours before the time, ano mo na siya, kamustahin mo na siya ulit. "Sis, remind ko lang mamaya pala 9 AM. O mamaya pala 1 PM tayo sa gantong place." O kaya pag ano offline, "Sis, pabiyahe na ako." Dahil aga. "Sis, papunta na pala ako sa area, maaga ako kasi meron akong dadaanan. O remind ko lang 1 PM tayo sa Starbucks ah." Kasi ito, sabihan niyo na literal, "Let me know kung may change of schedule ha. Let me know kung merong ano ha, para yung time natin if ever lang, 'di ba, mabigay ko sa ibang bagay or unahin ko muna yung isang kausap ko." Mga mets, para 'di ba may value ka din. At saka it's okay to be honest. Just tell them na literal na, "Sis, pag may changes, kung may bago ng decision ka, ng oras, or kung hindi ka makaka-attend, please let me know, please. Kasi yung time, sobrang halaga ng time ko. Pasensya na. Just let me know." Sabihin, "Oh, hindi, pupunta ako. Sige, go, go." Mahiya eh. 'Di ba? O kaya sabi niya, "Oo nga eh, kasi busy, busy nga pala ako today, tinatamad lang pala." O di sige, di hindi worth it. Hanap ka ng kapalit. O, okay lang yun. At least alam mo. 'Di ba? So, numbers gain invite nyo. So, yan. So, yun mga meds. I think we're almost done. I hope na meron kayong nakuhang essence dun sa prospecting and inviting. Mga meds is very important to gather knowledge, ideas, mga samples, mamiso kayo paano nag-invite, paano nagpo-prospect and all, for you to have added para sa skills natin, para ma-practice nyo. And reminder lang na we don't settle for less. Continue natin tong negosyo, continue natin yung kailangan nating gawin. And when I say don't settle for less, whatever yung current situation mo, yan yung less. Kailangan mo siyang i-beat. Kailangan mo talagang i-grow. Yung income mo maliit, huwag kang mag-settle dyan. Lakayan mo yung hataw mo para lumaki yung income mo. Ganun lang naman siya eh. Yung results mo before, wala na, or parang, alam mo yun, naubos na, or what. Eh di, don't settle for that situation. Ano ka, mag-goal ka ulit for the next results, for the next
ano pa yung mga pwede mong ma-achieve sa IAM, sa negosyo. Set a goal that will let you say, thank you, self. Marami tayong pwedeng i-goal. Ang daming, unlimited goals dito mga mains. Huwag kang mamili, huwag kang mag-limit. Ay, hindi ko pa kaya magbayad ng car, ng monthly. Huwag mo i-limit, i-goal mo yan. Ay, hindi ko pa kaya yung sports car malaki. Wala naman akong prospect ng sports car. Huwag mo i-limit. Wala pa ngayon, pero soon. Hindi mo yan alam. I-goal mo lang. Set a goal na papasalamatan mo ang sarili mo soon. Okay? Pwedeng material na bagay mo nakikita yung mga goals, pero those material things will be an investment in the business. Ano lang naman ba yung mga goal dito? Wala naman tayong kailangang patunayang material na bagay dito. Di ba? Lahat naman ng ginugol dito na ina-advise ng mga mentors para naman sa negosyo yun. Diba? Wala diyang extra. O, depende na lang sa purpose mo. Ba't ka maglalabas sa sports? Baka gusto mo na magpapogi sa crush mo. 'Di ba? O baka gusto mo lang wag ganun. Dapat may purpose lahat ng sineset mong goal, papasalamatan mo ang sarili mo. Kasi alam mo may babalik diyan, meron yang purpose, meron yang investment yan, meron kang makukuhang maganda diyan afterwards. Alright? Your past results don't count until you level up. Baka kasi may mga ganun nag-stick ka pa rin sa resulta mo ngayon. Sapphire. Sapphire, ano yan? Kikita yan ng, sabi ng host, no? Pag Sapphire, 200,000 per week yan. Oo, pero na-reach mo na ba yun? 'Di ba? Na-reach mo na ba yung 200K? Maximize mo, andyan ka na eh. 'Di ba? Sapphire ka na eh. Paano yan, mens? Bumaba na yung RQV. Di ibalik mo. Ikaw naman. Ito mga mens ha, paano ka ba nag-Sapphire? 'Di ba? Magic ba yan? Bigla na lang ba yan nag-Sapphire? 'Di ba hinataw mo yan? So, hindi ibig sabihin, hindi mo na yun maulit. Kaya mo ulitin yan kasi ikaw gumawa niyan eh. Right? Tama ba? Mag-heart ka nga kung nag-agree ka na yung Sapphire, tinrabaho mo yan, kaya ka nag-Sapphire. O, hindi yan magic, di ba? Hindi yan kusa. Kaya wag mo sabihin, hindi na ako makarank up. Humina kasi, nag-attrition kasi. Wag ka nga. Sabunutan kita sa babae. Ha? O, kaya mo yan i-hit? Kaya mo yan i-achieve ulit? Sapphire pa lang, di ba? Paano ng diamond? Kamusta naman? O, simulan natin ulit. Mag-sapphire tayo ulit pare-pareho. Yan ang ano ko ngayong Feb eh. Yan ang target ko ngayong Feb. Oo, meron akong silver DRs, Ipapagold rank ko sila. 'Di ba? Hindi ko alam paano kasi mga package lang 'to. Pero hindi, diyan magsa-start. Kailangan talaga galingan mo yung skills mo pag magpa-invite. O ito mga mens, para naman sa mga matagal na. Ikaw marunong ka na mag-invite. O paano mo ngayon mapapa-invite yung direct mo? Paano mo ngayon mapapa-invite sila? Mga mens, huwag kang matakot. That's the first. Huwag kang mahiya magpa-invite. Wala kasing ano yan eh. Walang training diyan mga mens. It's very simple. Sabihan mo lang, sis, invite ka. O, sis, baka may friend ka na kailangan to. Sis, may IBP mamaya, invite ka. Yung siya nga hindi maka-attend, 'di ba? Pa-invitein mo na lang kung hindi siya umattend, kung ayaw niya umattend. Sis, baka may friend ka mamaya ma-IBP, kulitin mo. 'Di ba? Ganun lang kasimple, hindi kailangan complicated. Kung paano mo mapapa-invite yung direct mo. Papasukin mo sa Zoom, pa-attendin mo ng Unity Day, pa-attendin mo ng training, ng IBP sa ganito, sa ganyan, libre pagkain, 'di ba? So, yung iba, kung may extra, libre mo pamasahe, libre mo ng kape. Pero pag wala, bahala ka dyan. O ganun talaga, investment to eh. Pero hindi, kailangan mo mapa-invite sila whatever it takes. Kailangan mong makakuha ng network nila. Kasi yun lang yun. So, may mga may mga kanya-kanyang goals tayo. We have to really take maximize yung mga resources natin para yung mga goals na yan. Okay? Level up tayo mga mates. Yung tapos na eh. Tapos na yung result mo before. Tapos na yan. Yes, nandyan yan sa title mo. Pero mga mates, panindigan natin. Kasi, ikaw din naman ang masaya dyan eh. Kung yung Sapphire mo, na ma-maximize mo yung 200K per week, ang sarap nun ah. May 200,000 ka weekly.
'di ba? Todo mo na, maximize na natin, level up tayo sa results. Marami pa tayong puwedeng ma-hit na results to influence others, to to really tell other people na this is working. Oo, kasi the only time na mo ang attrition is may makita sa'yo na bago. May makita sa'yong bagong resulta. Anong meron ka na ngayon? Eh, nag-attrition kayo, wala na, palugi na yan. O, papayag ka ba na gano'n? Nakikita sa'yo? Siyempre, paninindigan mo yun sa words, pero nakikita ba sa'yo? Di, pare-pareho tayo dito. Kailangan nating patunayan. It's just attrition. 'Di ba? Buhay pa ako, teka lang muna, 'wag mo akong patayin. Oo, nananatili pa akong buhay at babangon ako. Sabihin mo nga, babangon ako.